si Ethan kasi no na-refuse siya for sa permit niya kasi naglagay naman sila na explanation doon. Nagsabi sila na hindi siya dapat tourist, dapat siya ay student din. So sinabi lang doon din sa ano na i-reapply lang siya, but make sure na pag i-reapply siya ay student na yung i-apply sa kanya. Good morning! Oh, where are you going? Alicia, what are you doing? Ano yan? Ha? Don't get the water. Mahilig siya mag-ano dito, guys. So, maglaro ng tubig. Good morning! Welcome again to my vlog. So, nagluluto ako ng itlog and then magpa-pancake ako kasi si kuya ay meron siyang ano ngayon, catechism. Catechism para sa ano, first communion niya. So, iba dito ang first communion sa Canada, specifically dito sa amin, sa Winnipeg. Kasi, tawag niyan, meron pang mga pinagdadaanan na mga steps bago talaga mag first communion. Gaya niyan, meron silang catechism for ilang months. Kasi nagsimula yung catechism ni Kuya is September. So, matatapos siya by April this year. Kasi ang April this year yung first communion nila. So, ganun dito. Hindi gaya sa atin na kapag sasabihin na, oh, pwede na mag first communion yung ganito, i-announce sa simbahan. So, magpapaano ka lang sa simbahan. So, dito maraming step. So, yeah. Kaya ngayon, si Daddy yung sasama sa kanya sa simbahan kasi hindi ko kaya na bit-bit ko yung dalawang bata kasi required ngayon na mayroong kasamang parent kahit isa. 2 oras lang naman yung catechism nila. Supposedly si Daddy mayroong work ngayon, but sabi ko sa kanya pwedeng mag-off ka muna kasi para ay masamahan si Kuya doon. And alam mo yun, hindi din ako mahirapan. So, yun. Kaya nag-off siya ngayon. So, yeah. Magluluto muna tayo, guys. Magluluto tayo. Uy, ano ba yan? Ginawa nyo ng tarak-tarak ng ano, oy? Ayun, dalawa ba? Ayan mo sila, guys, oh. Okay. Paano ba yan? Ano, naglalaro silang dalawa. Ginawa nyo ng ano yung vacuum ni Mami. Ang vacuum ni Mami, masisira talaga yan ba? Alicia, go down. No. You need to go down. You need to go down. Ay, no. No, don't do that. Please. Ang kukulit. Ang kukulit nila. Okay, ganun talaga. Ikaw maakyat ka dyan? Oh, right. Mahilig kasi ito magsulat, guys. Kaya ayan, panay akyat dito sa ano namin, drawer. Ayan, nakapaglinis na ako, guys. Ayan, oh. Inayos ko na yung bahay namin. First, ayan, iiyak si Pogi. Tapos, naglaba na din ako para matapos na yung, maisalang ko na yung mga labahan ko. First laba of the year! Ayan. Umalis na sila, Kuya. Nagkatikisim na si Kuya. So, kami na lang dito sa bahay ngayon. Kasama ko yung mga bata. Ngayon, nag-iisip naman ako kung ano yung uulamin namin. Nakakahingal. Ito siguro. Gusto ko to. Tapos, gusto ko ng something sabaw. But, let me think. But I have no beef. I have no pork. Ito na lang siguro. Ito. Magsasabaw ako. Pork. Ay, beef na lang. Beef giniling. Yuhuu! I-defrost ko lang to. Kasi ano pa siya.
Why? Are you sleepy? Oh, are you sleepy? Sleepy na siguro. Maaga man to gumising kasi. Na? Kami na naman kaming snow guys. Oh, ulan ng ulan kagabi. Hindi ako nagpala. Tinatamad akong magpala. Ayan oh, sa bubong ng kapitbahay namin. O kahapon wala pa yan. So, buong gabi talaga kami. Pati yung mga puno. Ayan, nagpuputi. So, marami talagang snow ngayon. Tsaka na lang yan palahin. So, share ko lang guys, no. Hindi talaga madali mag-migrate dito sa Canada. Naalala ko lang nung kasi 4 years na kami. Si Daddy pala, nag 4 years na si Daddy nitong January 1. Kasi January 1 bumiyahe si Daddy. Nag-celebrate lang kami ng New Year sa Philippines. Tapos flight niya kaagad kinabukasan. New Year's Eve pala. So 31 nag-celebrate pa kami noon nung year 2022. Tapos kinabukasan ng January 1 ay umalis na siya kaagad. Iniwan niya kami noon kasi si Ethan kasi noon na-refuse siya for sa permit niya. Kasi naglagay naman sila na explanation doon. Nagsabi sila na hindi siya dapat tourist, dapat siya ay student din. So sinabi lang doon din sa na i-reapply lang siya, but make sure na pag i-reapply siya ay student na yung i-apply sa kanya. So, nung ni-reapply namin siya, mabilis lang naman yung approval ng anak ko. By February din, sumunod din kami kaagad ni Daddy. So, yun, i-share ko lang sa inyo. Hindi talaga madali mag-migrate sa ibang bansa. Specifically dito sa Manitoba kasi yun yung experience namin. So, based lang to sa experience namin na sa akin. But, before kami umalis ng Philippines, ay in-expect ko na kung ano yung mangyayari dito. Hindi ako nag-expect na pagdating dito ay hayahay ang buhay. Magiging okay agad. So, nasa Pilipinas pa lang kami, aware na yung utak namin ni Daddy na magiging mahirap ito sa adjustment. Sa lahat ng adjustments, sa environment, number 1 sa weather. Kasi galing tayo ng Philippines, mainit doon. Wala tayong ibang weather talaga. As in, mainit lang, ulan. Dito kasi is 4 yung season. So, lalo na dumating kami ng winter. So, yun talaga ang number 1 na nasa isip ko na. So, sabi ko talaga sa isip ko, bago kami umalis ng Pilipinas, hindi maging madali ang buhay namin pag-migrate. Lalo na ay back to zero kami. Like, literal na back to zero. Wala kaming sasakyan. Yung culture, environment, weather, lahat. Like, lahat talaga. Masaya siya sa akin. Masaya siya para sa akin. Kasi, ang reason kasi talaga namin na nag-migrate kami is hindi na magbabarko yung Daddy. Kasi nahihirapan kami before nung nasa Pilipinas kami kasi gawa ng sa trabaho niya. Need niyang umalis palagi. Biruin nyo, 8 years siyang umaalis. 8 years din kaming nagtiis ng LDR. Nanganak ako, nawala siya. Nabuntis ako, nawala siya sa panganay namin. Kaya para sa akin ay masaya ako. Kahit na alam ko sa sarili ko na hindi magiging madali yung journey namin dito. Sa 4 years namin, ang pinakamahirap talaga na experience namin ay sa first 2 years. Extend pa konti ng 3 years. Like last year is hirap pa din talaga. Though hindi na siya ganun kahirap kasi medyo nakaka-adjust na kami. But first to second year talaga ay napakahirap. Kasi wala kaming sasakyan. Dumating kami ng winter, wala kaming sasakyan. Literal, dumating kami. Sobrang daming snow ng Winnipeg. Winnipeg area kami. Dumating kami, sinalubong kami ng napakataas na snow. So, in-expect ko dati nung pagdating namin ay ganito pala yung snow. Ganito pala yung winter dito. Napakadami. And hindi kami nakakita ng araw noon. So, in-expect ko na ganun lagi ang winter. So, hindi pala.
nung year na yon, sabi nila ay yun yung year na madami talaga yung snow. So, si Ethan nung time na yun, kapag naglalakad kami, nagsisimba kami, or nag-grocery kami, umiiyak siya. Kasi pumapasok yung snow sa paan niya, tapos nilalamig siya. Malamig din talaga kasi. So, umiiyak siya habang naglalakad kami. Basta, mahirap talaga, lalo na kapag may bata. Quiet muna, quiet. Kasi, share natin yung, quiet. Oh, share natin yung experience ni Mommy, Daddy, and Kuya. So, yun. Kaya, alam nyo guys, talagang sinikap namin ni Daddy na makakakuha ng sasakyan bago mag-next winter ng 2023. Sabi ko talaga kay Daddy, kahit na ako lang yung nagtrabaho, sana makakuha tayo ng sasakyan bago mag-winter ulit. Kasi, iniisip talaga namin si Kuya. Hindi na namin iniisip yung sarili namin. Kasi kami naman ni Daddy, kaya namin. Kaya namin mag-bus, kaya namin magtiis na walang sasakyan. But meron kasi kaming anak. The more kasi na meron kang anak, mas mahirap. Lalo na kami na yung school dati ni Kuya yung school ni Kuya, lalo na ngayon ay wala talaga silang school bus. And kahit nasa public school, meron silang certain layo para qualify ka sa school bus. So kami kasi malapit din kami sa public school, hindi din siya inallow dati na magsakay ng bus. So maglalakad na naman. So dati, nung kahit na may sasakyan na kami, so September pala nakakuha kami ng sasakyan. But si Daddy kasi is student siya, so need niyang pumasok, siya yung nakakuha agad ng lisensya, so siya yung nagdadala ng sasakyan. Minsan siya yung naghahatid, minsan ako, ni Kuya. But mostly siya talaga kasi kawawa si Kuya kapag naglalakad. But yung work ko kasi talaga is kapag may emergency sa school, ako yung tumatakbo ni Kuya. Naalala ko dati, tumawag yung school, kakapasok ko lang, kaka-time in ko lang sa work. Tumawag yung school na si Kuya nga daw ay mataas daw yung lagnat. Need niyang kunin, need niyang sunduin kasi hindi sila allowed din na magpainom ng gamot. Bawal dito. Bawal dito na basta-basta lang sila magpainom ng gamot. So, sinundo ko siya. So, nagpaalam agad ako sa manager ko. Buti pumayag naman kaagad kasi mas priority dito yung family. Family matters talaga. Number one ang family dito. Kung may mga emergency about family, hindi ka hihindian ng company. So, ako yung nagpaalam kasi si Daddy may school. Hindi siya pwede mag-absent. Mas importante yung school ni Daddy kasi yun yung way na pumasok kami dito sa Canada. So, yun yung pinapriority talaga namin. So, ang hirap lang na nahihirapan pa din kami kahit na meron kaming sasakyan kasi yung pag may mga emergency sa school, si Daddy kasi yung nagdadala ng car namin. So, 1 hour pa bago ko nakuha si Kuya kasi syempre nagbabas ako 30 minutes. Naghihintay pa ako ng bus. Matagal yung hintayan ng bus kasi hindi naman gaya sa Pilipinas na meron ng jeep. Pagkalabas mo sa kanto, may jeep na. Dito kasi kailangan mo maghintay na schedule ng bus. So, naghintay pa ako. So, mga 1 hour pa ako. Tumatakbo na ako, guys. Kasi, syempre, kinakabahan ako. Kasi nga, baka ay tumaas ng sobra yung lagnat niya. So, pagdating ko doon, sobrang init na ni Kuya sa school. Sobrang init na niya. And then, naaawa ako kasi naglakad pa din kami. Nagre-reklamo na siya. Sabi niya, sakit ng ulo niya. Napapagod na siya. So, kinakarga ko siya. Naglakad lang kami pa uwi ng bahay kasi malapit lang din naman. Pero nga, ayoko din naman na mag-Uber or mag-ano kami kasi mas matatagalan. So, naglakad kami ni Kuya noon. So, napapaisip na naman kami. Sabi ko kay Daddy, hindi uubra. Siguro na isa lang yung sasakyan natin kasi gawa nitong may ano tayo, may anak. Kasi just in case of emergency, ganon. Yung sakto din is na-promote ako sa Wendy's noon, which is good kasi kapag supervisor kasi is malaki pa yung factor noon sa PR application namin. So, ginrab ko yun kahit na yung kapalit ay kailangan ko mag-drive, kailangan ko merong akong sariling sasakyan.
So, napilitan na naman yung nanay na kumuha ng lisensya. But, mabilis lang kasi ako kumuha ng lisensya nun eh. Kasi, nagda-drive naman ako sa Philippines. So, nag-test agad ako. Mabilis lang naman yung test. Mabilis lang nakuha. Nakuha ko din naman agad. Isang take lang nakakuha agad ako ng lisensya. So, buntis na ako nun ni Alicia. So, kumuha kami ni Daddy ng sasakyan. Sakto ay meron na siyang full-time work noon naman. Kasi, yung OJT niya noon, 1 year lang kasi yung education ni Daddy. Tapos, the rest ay OJT na. So, full-time na yon yung OJT niya. So, meron na siyang sahod. So, malayo din yung work ni Daddy ko. Kaya kailangan namin talaga ng sasakyan. And yun kasi yung nirequire nung pagka-supervisor ko na kailangan ko merong sasakyan kasi merong opening kami ng madaling araw, wala pang bus yun. So minsan nag-o-open ako ng tindahan, kailangan ng sasakyan talaga. So ayun, nakakuha kami ng 2 sasakyan. So big issue talaga dito minsan yung mga sinasabi nila na bakit kasi dalawa agad yung kinukuha nyo ng sasakyan. Mahirap kasi kung makikita nyo lang yung anak namin na nahihirapan, as in nahihirapan talaga. Alam ko maraming hindi sasang-ayon sa ginawa namin talaga kasi alam nila yung buhay dito. Kapag dalawa yung sasakyan, dalawa yung insurance, dalawa yung babayaran. Pero sa amin kasi, personally, sa aming experience na family ay, sa amin lang to ha, based lang to sa amin, sa experience, mas priority namin yung pangangailangan ng aming anak. Kasi nakita talaga namin yung struggle ng kuya namin nung pagdating namin dito sa Canada. Minsan napapaisip na lang kami na tama ba yung desisyon namin. Nag-aaway kami ni Daddy. Ang dami namin pinagdaanan guys. As in, kung pwede ko lang ikwento sa inyo lahat, pero mahaba talaga kapag ikwento ko sa inyo lahat. Marami kaming pinagdaanan na minsan hindi sumasang-ayon yung iba. Maraming masasabi sa amin na ganyan-ganyan. Pero mahirap talaga pag may bata. As in, mahirap talaga. Kaya yung iba, maganda din yung choice nila na hindi sumama agad yung family kasi mahirap talaga. But personally sa amin kasi experience talaga namin, kailangan namin sumama kaagad ni Daddy kasi ako yung mag-a-apply ng PR namin while si Daddy ay nag-aaral. So si Daddy ay nag-aaral, ako nag-gain ng experience, ako yung nag-apply ng PR. Habang nag-aaral si Daddy, ongoing na yung PR namin. So, yun yung plano ko talaga. Nasa Pilipinas pa lang kami, nakaplano na yan. Na kailangan wala akong sasayangin na oras. Alam nyo guys, kung meron lang akong sinayang na oras, or hindi kami sumama ni Daddy, baka until now, hindi pa kami PR. Kasi maraming kabatch si Daddy na until now, hindi pa sila PR. So, kahit na mahirap yung mga pinagdaanan namin. Alam nyo, nagpapasalamat kami na sumama kami ni Daddy and ako yung nag-apply ng PR. Talagang tinaguyod namin ni Daddy yun. Kasi, hindi talaga madali. Like, hindi talaga madali. Hindi namin in-expect din na ganito yung mangyayari na sa Canada na magiging higpit na sila. Like, kahit dito sa Manitoba, mahigpit na sila. Kung hindi ako sumama guys, baka si Daddy ay magbabarko ulit. Uuwi siya ng Pilipinas na hindi makakuha ng PR. Kasi mahirap talaga. Merong kasama si Daddy sa work ngayon na nag-a-apply pa din ng PR. Dumating din sila ng 2022. So, kabatch namin. Wala pa din. Hindi pa din sila na PR. So, marami ngayon na nahihirapan sa PR application talaga, but thankfully kami ay hindi siya ganun kahirap. Alam nyo, prayers lang talaga eh. Wala kami ibang hinahawakan, wala kami ibang pinanghahawakan, prayers lang. God is so good. Siya talaga yung nagpaplano sa buhay natin, kaya hindi talaga pwede na kalimutan natin yung prayer lagi. Like, kung mayroon tayong problema,
ibigay na lang natin sa kanya lahat kasi siya may purpose sa lahat, siya ang may dahilan kung bakit nangyayari itong mga bagay-bagay na ganyan. So, yun. Doon kami natuto ni Daddy na hindi kami talaga pinapabayaan ng Diyos. Kasi sa lahat ng mga experience namin, lahat na ituguyod namin ni Daddy. And we are thankful to God kasi binigyan niya ng pagkakataon na naging stay at home mom ako dito sa Canada. Kahit na mahirap. Kahit na stay at home mom ako, guys, hirap pa din kami talaga financially kasi syempre meron kami mga binabayaran. But sa awa ng Diyos na itataguyod namin, kinakaya namin ni Daddy. And na ipoprovide naman ni Daddy yung mga pangangailangan namin, lalo na sa mga bata. So, yun lang. Sa mga nandito na sa Canada and sa mga paparating pa lang dito, pray lang. Si Lord na ang bahala sa lahat and magtiwala lang tayo sa Kanya. Kasi naniniwala ako na walang imposible talaga. Lahat tayo, iba-iba ang story natin dito sa Canada. Maraming mga pinagdadaanan. Kahit na hindi sa Canada, kahit na sa ibang bansa, yung mga nagmamigrate, hindi talaga madali. Hindi madali mag-migrate sa ibang bansa, lalo na kapag wala kang pamilya. Pasalamat lang kami kasi nandito yung mga kapatid ng asawa ko, kahit papano ay tinulungan kami ng sister-in-law ko. Siya yung tumulong sa amin talaga. Nagpatira siya sa amin sa bahay niya ng 1 taon mahigit. Basta, ang dami ko ikwento sa inyo pero napakahaba ng story ng buhay namin nung nag-migrate kami dito sa Canada. But we are thankful and blessed talaga. Sa mga napanghinaan na ng loob, huwag kayong manghihina. Keep going lang kasi may purpose si Lord kung bakit nilagay kanya sa ganyang sitwasyon sa buhay. And kami ng asawa ko ay hindi din namin naiiwasan na lagi kami nag-aaway dati. Sinisisi niya ako na bakit ba ako nag-student. Maganda naman yung buhay natin sa Pilipinas kasi nagsasahod naman ako ng malaki. Pwede naman ako maging kapitan. Ginaganyan niya ako dati. Inaaway niya ako. Umiiyak na lang ako. Sinasabi ko sa kanya, aanhin ko yung pera kung hindi ka naman namin lagi kasama. Yun ang lagi ko talaga linya. Sabi ko, aanhin ko yan. Magiging madam nga ako. Magiging hayahay. Kasi magiging kapitan ka pero hindi ka naman namin kasama. Yun talaga yung mindset ko lagi, guys. Ang pera ay mahahanap natin kahit saan pero yung time niya sa pamilya namin ay hindi na maibabalik. First walk, ng panganay namin wala siya. Pasalamat siya na dito sa pangalawa at pangatlo namin ay nandito siya. Sinabi niya sa akin nung nanganak ako, nung nandito na tong dalawa, sabi niya parang first time ko lahat. First time niyang magpuyat. First time niyang mag-hold ng mga newborn. First time niya lahat. Kaya parang na-overwhelm siya nung nanganak ako nitong dalawa. Kasi first time, parang pakiramdam niya first time siya lahat. Kasi wala nga siya physically sa panganay namin. So, yun. Napahaba na naman yung kwento ko, no? So, mamaya ay magsisimba but puputulin ko na tong vlog na to kasi mahaba na to masyado. And yeah, don't forget to subscribe my channel, guys, and see you to our next vlog. Bye! Thank you for watching!